Iimbestigahan na rin ng Department of Justice ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa pamahalaan at Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang press con kagabi, hinamon ng dating Pangulo ang militar na protektahan ang konstitusyon sabay sa pagkwestiyon sa kanilang suporta sa Pangulo. Saksi si Salima Refran. Mabibigat ang tirada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. There is a fracture in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos, nobody can correct Romualdez. Kasabay niya ng pagkwestiyon sa patuloy na suporta ng militar at pulisya sa Pangulo. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Ayon sa dating Pangulo, may mali sa pamumuno sa bansa at tanging militar lang daw ang makapagtutuwid. It is only the military who can correct it. Hindi na sila magkudita na magpunta yung tangke digira na. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami dyan. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. Hamon pa niya sa mga ito, protektahan ang konstitusyon. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Now tell me, kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the President who is a drug addict for another 4 years? Ang mga pahayag ng dating Pangulo, inalmahan ng Malacanang. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, tinawag yang garapalang panawagan para maglunsad ng kudeta ang sandatahang lakas laban sa Pangulo. Wala na raw mas makasarili pang motibo sa paghihikayat na patalsikin sa pwestong presidente para lang makaupo ang sariling anak. Hindi raw katanggap-tanggap ang marahas sa pangaagaw sa kapangyarihan para madali ang maluklok bilang Pangulo sa pamamagitan ng pamamaslang, panggugulo at pag-aalsa. Ayon kay Bersamin, kikilos ang Estado laban sa lahat ng pagtatangka at hamon na labag sa batas. Nanindigan naman ang Armed Forces of the Philippines na mananatiling tapat sa konstitusyon at sa mga halal na opisyal ng gobyerno. Nanawagan din sila sa mga politiko na huwag nang idamay ang sandatahang lakas sa kanilang mga pahayag. Our armed forces is united and professional. We shun away from being included. We want to be isolated from political issues, and we request the Philippine public to have calm and resolve, and pagkatiwalaan po ng inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, we will do our mandate accordingly. Ganito rin ang giniit ng PNP. With due respect to our former president po, siguro po sa nangyayari po ngayon ay hindi po makakatulong yung mga ganitong pananalita at sa ating pong mga mamamayan ay maging discerning po tayo sa mga nakikita at napapanood at naririnig po natin sa mga bali-balita. Ang Department of Justice iimbestigahan na rin ang mga pahayag na ito ni Duterte. For him to invite the military to have a part in seeking remedy is bordering on sedition and is legally actionable. We will have to look at every angle. The threat issued by the Vice President is something that should also be factored in, whether this is really part and parcel of a bigger plan for destabilization. Sinisikap naman ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni House Speaker Martin Romualdez. Pero sabi ng kanyang mga kaalyado, inciting to sedition because they're calling on the AFP to, take up arms against the government. This is another diversionary tactics, no? Para pagtakpan ng totoong issue na kinakaharap ng ating Vice Presidente. Tingin natin sa sobrang bigat, no, ng mga issue ngayon ng ating Vice President, kailangan niya ng tulong ng kanyang ama.
Naharap ngayon sa samot-saring issue si Vice President Sara Duterte. Mula sa issue sa confidential funds hanggang sa pagbabanta niya sa Pangulo, unang ginang at House Speaker. Sa press con kagabi, sinabi ni dating Pangulong Duterte na kaya ng anak niyang bise ang mga kinakaharap nito. Kay Inday, wala yun. Inday, kaya niya yan. Insignificant masyado yung kasuhan man nila si Inday, di kasuhan nila. Hindi naman makulong yan. Hindi talaga magpakulong yan. Kasi patayin mo yan, mag-uwi ang Davao yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.